We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga kapuso. Good morning Western Visayas. Mahaw na, bugtaw na, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Miyerkules, September 20, 2023. Trivia kita anay aga pa mga kapuso. Subong adlaw sa tong 1898 natawo sa Ilocos Norte ang ginakilala nga founder sang Girl Scouts of the Philippines nga si Josefa Llanes Escoda. Saludo sa iya pagkabuhi mga kapuso sa Escoda, ang nanging bantugman bilang isa ka-educator, manunudlo ukon, civic leader. Mga kapuso, hibaloon ta na mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso din, Pretos live na live, higyan diri sa GMA Bacol Station. Subong aga, dala sa gihapon namon ng mga dalago nga mga balita kang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso dyan, nari balantayan man. Matapos ginpatuman ang price ceiling sa bugas, NFA o National Food Authority, patuman man ang bagong presyohanay sa humay. Pagpataas ang presyo sang humay dako nga bulig suno sa pila ka mga mangunguma. NFA nagalaom nga mas madamo na nga mangunguma ang magbaligya sang ila humay. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Agud mabuligan ang mga mangunguma, ilabi na sa epekto sang ginapatuman nga price ceiling sang bugas. Ginmando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpatuman sang bago nga presyo sang humay nga ginabakal sang National Food Authority. Base sa nakasugtan sang NFA Council, mangin 16 tubtob 19 pesos kada kilo ang wet palay, kag 19 tubtob 23 pesos naman ang kada kilo para sa dry palay. Bagay nga suno sa mga mangunguma na kung abulig sa ila. Kung magamulang na yung presyo nga hindi namang nubo sa 18, siguro makakuan pa sa mga umay. Makabulig-bulig pa eh. Madumduman nga bangod sa pagpatuman sang price ceiling sa bugas, mas barato man ang pagpamakal sang humay sa mga mangunguma. Agud mabaligya ang bugas sa 41 tubtob 45 pesos per kilo santo sa price cap. Nagalaom naman ang NFA nga mas madamo na nga mga mangunguma ang magbaligya sang humay sa ila bangod sa pagpataas sang presyo. Expected kami kasi siyempre kinasa kay gataas ng pamakal namon sang palay. Expected kami pwede dako na nga bulig sa farmers. Apang kun ang mangunguma nga si Jerry ang pamangkuton, wala kuno ini nagabaligya sang humay sa NFA bangod sa proseso nga kinahanglanon antes makabaligya diri. Away. Nga man sir. Tama ka ang proseso sa NFA mo bulado no pang maugagib la todo dason natin. Bilang 17 ang mapresyon natin pero di ka manangod mabulad ka pa mo. Suno sa NFA sa karon ginahulat pa nila ang formal nga mando na tuhoy sa pagpatuman sa bago nga presyohan na isang humay kag ginaengganyo ang mga mangunguma nga magbaligya sang humay sa ila. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Babu sa DSWD naman, nakasugod na panagtag sang ayuda sa pila ka rice retailers sa Western Visayas. Apang sa Bacolod City o dasig-dasigaman, basing mapano sa ayuda, pila ka mga manugbaligya bugas, padayon ang paghula. Yaring balita. Sa sunod sa isa kasimana nga pagpanagtag-ayuda 15,000 pesos sa mga retailers ng bugas nga naapektuhan sa price cap, talalpang doon ang mahinay nga proseso sang distribusyon. Sa 159 ka-identified rice retailers sa record sang Business Permits and Licensing Office. Isa pa lang nakabaton sa ayuda sa Bacolod City. Ginabalik-balikan sa mga kaangay retailers ang ininga bugasan sa Burgos Public Market. Nga ginapanag-iyahan sang Pamilya Clavel sang probinsya sang Iloilo. Ang kwarta, dako kuno nga bulig sa ila baligyan, ilabi na nga namiyerde sila sa pagsunod sang 41 to 45 pesos price cap sa regular kag well-milled rice. Oo, nakabulig siya kay medyo nang ligan, namiyerde kay sa ano no. Kay gultiada lang ang pamubo sang ano niya, bugas. Hindi damo gani hambal di nga siya lang kuno ang nakaano.
sa dilog ding do siya pagoro naka sang 15 mil. Nagpabutyag sa kabalakang LGU bangod tuman kahinay ang distribusyon. Isa ini sa mga ginatulukaw sa nga at tubtub subong, ilisipon lang ang nagatanyag sang tag 41 pesos kada kilo nga regular milled rice. Pasalig sang DTI kay DSWD sa LGU, may 27 sa masobra Shin ka rice retailers nga nalisa sa Negros Occidental ang nagikan Bacolod City. Lauman kuno nga mahatag ang financial aid nila sini nga semana. Si Benji nga tupad sa mugasan sa Maclavel. Dismayado nga ulihin na napadulungan sang DTI apisar tuparay man lang sila sa pwesto. Bacolod kuno siya lang una-una de. Oo. Te sa buo, te mga second batch kami. Oo. Ano pasalig nila? Way pa man, pero doon mo na may ara pa man kuno nga ihatag. Sini nga semana, ginapaabot ang mas madamo nga manugbaligya sang tag 43 pesos per kilo nga well-milled rice sa Burgos, Libertad kag Central Market. Tutukan man sa LGU mga retailers sa barangay ang mapaluntad ang price cap. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Gindeklarar sa Lambunaw LGU ang suspension sang klase sa pila ka eskwelahan sa mga banwa halin kahapon tubtob subong adlaw matapos magluntad ang engkwentro sa tunga sang puwersa sang militar kag mga rebelde nga New People's Army sa sitio Agdalusan, Barangay Hayobo kahapon sang aga. Isa ka soldadong napatay kag isa pagid ang napilasan sa engkwentro sa tunga sang makatapos ang 82nd Infantry Battalion kag Baloy Platoon sang Central Front Committee Rehiyon Panay. Nagapatigayon sang regular nga operasyon sa lugar ang mga soldado sang nakaengkwentro ang di manubo na pulo kamakatapos ang NPA. Nagdugay isang 20 minutos ang engkwentro. Sa pursuit operations ang militar, isa ka bangkay ang ilan na sapuan 700 meters nagikan sa encounter site. Ini ang ginapatihan isa sa mga rebelde nga ilan nakaengkwentro. Ginahibalo pa subong sa militar kung sino ang mga bangkay. Going on for a while. Patuloy nila hinahalugog yung lugar kasi itong lugar parang guerrilla zone nila. Mga puso, sa dugang abaritang ipasakaan na sang kaso, ang jail officer nga nakatiro patay sa lalaki nga nagapanglabo sa barangay Ungkaharo, Iloilo City sang tinalikdan nga Domingo. Ginkompirmar ni Police Major Eduardo Chacon Jr. nga ginpasakanan sang kaso nga murder si Reynaldo Palma matapos nga natiruhan kay napatay si Hernani Caspillo sang tinalikdan niya Domingo. Suno kay Chacon, murder ang ginpasakang kaso bangod sa balamo sang pilas ang biktima kag sa likod ang Eagle Sini. Palayon naman ang investigasyon sang pulisan agon matumod kung sino ang nagpalupok sang kalibre 45 base sa baseo nga na-recover sa crime scene. Madumduman nga ginsurrender ni Palma ang issued firearm sini nga 9mm pistol. Matapos ang pila ka mga insidente nga ginakulamiran sang taxi driver sa syudad sang Iloilo, ginkasugtan sang kapulisan kag taxi operators ang pagpasiguro nga tanan nga taxi units ang may naga-function nga dashcam. Ginakabi gini dako nga bulig sang kapulisan sa ilang mga investigasyon. Ginkasugtan man ang maid-id nga proseso sang hiring sang mga taxi drivers kaangay sang drug test kag police clearance. Ginarekomendar man nga maghiwat sang random drug testing. Tuman man kay importante suno sa kapulisan ang pagbutang sang stickers sa taxi nga may ngalan sang operator, plate number kag iban pa nga mga detalye. Sa seguridad naman sang mga driver, may mga hotline numbers na ginhatag ang kapulisan agud gilayon nga matawgan sa tion sang katalagman. Nagpasalig man ang taxi operator sa publiko nga ginatinguan nila nga mapahamtang ang buot sa mga pasahero sa tion sang pagbiyahe. Hiring is very crucial indeed para nga ma-avoid naton ining mga gakatabo subong. Ang taxi is one of the safest, if not the safest form of transport gyapon diri sa aton nga pinalangga ang syudad. Safe gyapon ang tao magsakay sa taxi tungod sa mga palisiya nga ni. Mga pugso, aresado naman ang jail guard sa Aklan Rehabilitation Center matapos ginapahayag nagpalupok sang pusil sa barangay Baybay, Makato sa may Aklan. Suno kay Captain Mark Villanueva, hepe sa Makato Police, nakabaton sila sang tawagikan sa isang concerned citizen nga may hubog nga tawo nga duha ka beses nga nagpalupok sa pusil. Sa ila pagresponde, ila na abdan o kung ila na abdan ang sospek. Nga kilala kay Jason Dalida, 43 anyos, nga nagapungko sa kilid sang karsada. Na-recover siya ang kalibre 38 nga pusil nga may 4 ka mga bala. Wala ini sang may ginpakita nga papeles gani ginaresto. Nagpaiway nga maghatag sang statement si Dalida.
Mga local thunderstorm kag ulan nga tugas ang Intertropical Convergence Zone ang lauman sa gihapon subong nga adlaw. Suno sa pag-asa padayon nga nagaluntad ang ITCZ sa Mindanao. Subong nga aga lauman man ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magkapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. May pila man ka mga lugar nga maka-eksperyensya sang heavy to intense rains. Gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Ang mga dugang nga balita, bantayan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, para naman sa aton nga Globe Balita, 5 ka miyembro ng Greek Humanitarian Aid Mission patay sa aksidente sa dalan sa Libya. Sa Iran, 5 ka Amerikano nga detainees ginbuyan kabaylo sa pag-unfreeze sang $6 billion nga Iranian funds. Nakatutok Julius Bilacaon. Patay ang 5 ka miyembro sang Greek Humanitarian Aid Mission matapos maaksidente ang ilang ginasakyan nga bus sa Libya. Sa video nga ginpagawa sa isa ka TV show, makita ng guba nga bus kag ang mga parte sini nga naglinapta sa dalan. Magluwas sa nagkalamatay, mayara pagit sang ginreport nga 15 ka tawo nga nagkalasamaran. 7 sa mga ini ang yara sa critical nga kondisyon. Gindeklarar naman ang 3 ka adlaw nga national mourning sang Greek Armed Forces bangod sa hitabo. Sa isa ka dilo pod sa mortal sini nga kasumpong nga Estados Unidos, ginbuyan sang pungsod Iran ang 5 ka mga Amerikano nga detain sa mga pungsod kabaylo sa pag-unfreeze ukon pagpahanugot nga magamit sini ang $6 billion nga Iranian funds. Suno sa Iran Foreign Ministry, ang ginfreeze nga kantidad ang nahamtang sa South Korea. Kasunod sang deal, ang 5 ka mga Amerikano nga mayaraman sang dual nationality ang nagpadulong sa Doha, Qatar para magbiyahe pa Estados Unidos. Lakip sa transaksyon ang pagpagwaman sang 5 ka mga Iranian nga napreso sa Estados Unidos sa prisoner swap. Julius Bilacaon para sa GMA Regional TV, Early Edition. Sara nga ma-stream ang advance episodes ng romance drama series Below Before Sunrise 48 hours ahead sa view. Ginabidahan ni Dennis Trillo kag Bea Alonzo kag makaupod Manila si Sid Lucero kag Andrea Torres. Magalibot ang istorya sa couple nga nagkalilahay kag nagpalangaanay sa Sulang at Ion. Sa September 23 na pwede ma-stream ang series duha ka adlaw sa pag-ere sa telebisyon sa GMA Telebabad. Mamiss gid kuno ni Lian Valentin ang co-stars ni si Royal Blood pati ang taping kag bonding nila sa set. Sunod sa aktres, halos tanan nga cast, first time niya nga makaupod sa isa ka project kag naging pamilya na ang pagkabig nila sa isa kag isa. Special ang role nga Beatriz Reales para kay Lian bagon magluwas sa challenging kadamo kuno sang twist and turn sa iya karakter. May more than 1 million views na in less than 12 hours ang behind-the-scenes video sa pag-internalize ni Barbie Fortes sa iya karakter bilang Monique sa maging sino ka man. Sa eksena, makita nga nagahugot sa emosyon si Barbie para makahibi bangod sa inagyan ni Monique sa iya pangabuhi. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Oktubre 19 pa masugod ang campaign period para sa barangayan sa Guriang Kabataan Elections 2023. Apang subong pa lang nagapanghanda na ang Commission on Elections. Ang pagsurundan sa pagpangampanya ginplaster naman. Upod sa nakalalayang ahensya sa gobyerno, ginapanghandaan man ang pagpatuman sang kalinong kagkatawhay. Ang iban pang detalye sa preparasyon sa COMELEC, hibalon tasubong nga aga sa Spotlight. Subong aga mga kapuso, hibaloon ta ang mga importanteng impormasyon sa BSKE 2023 upod sa Regional Director sa Commission on Elections Western Visayas, si Attorney Dennis Ausan. Good morning, Director, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, John, and good morning sa aton nga mga viewers. Thank you very much for this opportunity. Director, ang pamangkot subong sa mga botante, mayara na bala kita natumod nga mga areas nga makabig naton nga watch list areas subong nga eleksyon 2023? Sa subong, no, ang aton baling
commission diri sa Region 6 wala pa sang official no nga listahan sang posibleng nga mangin election areas of concerns naton in relation sa palabuton nga election. But I just want to inform everybody nga by tomorrow now we'll be having a command conference sa aton Regional Joint Security Control Center together with the AFP, PNP, the Philippine Coast Guard. Kag dira maga-report ang nagkalain-lain nga mga Provincial Joint Security Control Center kag dito naton i-consolidate ang tanan nila nga mga recommendations kung diin nga mga areas ang i-consider naton bala nga mga election areas of concerns. Precisely the reason na before the end of tomorrow now we can come up already with that official list. Sa bahay naman, Director sang PNP, may mga reassignments nga natabo sa pila ka mga personnel. Ano ang reason sa likod sini? Kag ano sini ang aton kumbaga overview sa COMELEC sa ining reassignments sa mga personnel sang PNP? Well, sa ato naman niya, insofar as the COMELEC is concerned, no, may ara kita suno man sa aton prevailing resolutions nga may mga continuing deputation kita sa aton nga Philippine National Police no or even sa Armed Forces of the Philippines no nga pwede sila makapatigayon sa personal movements nga siguro no sa nagkalain-lain man nga rason. One of the most common is the relationship no of that PNP personnel with a candidate in their area of assignment. Now that's common. Ang iba na for some other reasons or depende man sa ilang security plans. So depende ang dala bali sa ilang official deployment. So ang ilang mga deployment i-present man na nila by tomorrow during the command conference. So RD, recently, with my interview with you, na-mention mo sa akon man nga may ara kita linibo nga mga teachers nga kinahanglan for the election. May ara kita number kung pila, kag kung ano gidman bala ang ila function, kag kung ano ang preparations naton. Okay. Ang aton bali nga no nga we ga-expect kita sa aton bilog nga riyon no nga maga-hire kita sang around 47,000 poll workers na magalambot ini gani mga 48,000 dala na ni no so sila ni ang magapatigayon sang eleksyon sa level sang presinto no sa mga eskwelahan magkandak sang pagpaboto dira pag inisipay no matapos ang pagbinotohay kag of course dala na diri ang aton nga mga DepEd supervisors nga magapatigayon sa pag-supervise sa mga voting centers plus their support staff. So sa subong starting last weekend padayon na ni hasta sa third week of October, no? Gasigi na kita sang training sa ila, no? Nagkalain-lain, no? Para sa actual conduct of elections, kag hasta even sa mga board of canvassers, no? Kung paano na nila i-canvasson. So, sige-sige na sa aton tanan nga probinsya. In fact, this is done nationwide. Oo. Okay. Subong naman RD, no, hibaluon ta naman ang mga pamangkot naman sa grounds, no? Sa aton mga butante, subong mga kapuso, aton hibaluon ang ilang mga luyag ipamangkot sa aton Regional Director sang COMELEC, si Sir Nathaniel Camarista. Sir, good morning. Ano ang luyag mong ipalabot subong kay Regional Director Ausan? Good morning, Director Ausan. Anong pahanumdum nga luyag mo nga ipalabot sa aton mga kandidato sa paggamit ng social media? Well, no, ang akong siguro nga gusto ipabot sa tanan naton nga mga kandidato nga sa subong no tama ka seryoso ang aton komisyon no sa pag-implementar sang aton section 80 sang Omnibus Election Code nga wala naton ginaalaw ang premature campaigning. So alin pag-file nila sang ila certificates of candidacy up to October 18 dason bulan hindi gid sila makapangkampanya kay ang aton campaign period would still come on October 19 up to October 28. So in the meanwhile, no, hindi sila bali kampanya, be it verbally or house to house, marikorida or whatever, and pertaining to your question, hindi gani sila makabutang dira sang whatever nga mga post nila sa anywhere no in social media nga masiling nato no sa pinaka-definisyon sang aton layi nga nagatibong sang ila kandidatura or maga-defeat man sa kandidatura sang ilang kontra. So ang akon lang gidya masiling
nga may gintukod no lately, just a few days ago ang commission nga ginasiling naton task force no on anti-premature campaigning. And in fact no ara na no may ara na kita na baton kahapon nga kagin-isyuhan sang show cause order diri sa Region 6. Ginapa-explain naton siya nga ara pa na sa media sa social media ang yagin post. So ginapa-explain naton siya, giving him 3 days to explain, tapos we'll be forwarding this to the task force, and lantawon na sang aton task force ma-come out sila with the recommendations sa aton baling commission and bank for a possible criminal or electoral case. So masiling ka criminal, so bala na atong criminal case, pero nalimadugayan na. Pero ang electoral aspect, that can already lead to their disqualification as candidates. So aton nga reminder again, sunod lang kita no sa ginasaad bali sa aton commission nga hindi pa kita ka kampanya. No. Thank you, Director Ausan, sa pagsabat sa akon pamangkot. Madamo ka salamat, Sir Camarista. Kanami gali Ardino, kay for the longest time ginahambal sang tawo nga hindi man na stricto ang COMELEC sa mga muna nga mga violations sa election, pero subong may nasampulan na giman gali kita no or as early as now. Yes, so matodi na kag actually mayara pa kita nga ginapang process subong no kay magsiling ko gina-process, may mga initial information kita, pero we're asking still for some supporting documents or whatever kay para mapabaskog naton ang aton nga rekomendasyon no paabot sa task force. Actually no, just want to take advantage of this opportunity to also announce no that in the morning of tomorrow we'll be having command conference, but in the afternoon Jan, we'll also be officially launching the Regional Committee on Kontrabigay sa vote buying naman niya. So, after that, ma-disseminate naman kami sa information insofar as this initiative of the Commission is concerned. Okay. Madamong salamat, Attorney Ausan. Kabay pang mangin malinong, successful, kag matawhay lang ang aton eleksyon sa bunga tuig. How we wish no nga mangin matawhay lang kag malinong no. So with all the cooperation of the deputized agencies of the commission together with all the stakeholders, we're very confident that again we'll be having a successful and peaceful elections this October 30. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa dunga nga balita, posible nga buksan sa bunga semana sa four-wheeled light vehicles ang Ungka flyover pagkatapos sa pagsinapol sa kontraktor. Base sa pahayag sa DPWH, plano nga buksan ang inner lane halin 5 a.m. tubtob 9 a.m. kaga 4 p.m. tubtob 8 p.m. Dumilian nga mag-agi sa flyover ang mga truck, motorsiklo, tricycle, kag bisikleta. Una na nagpatigayon sang load test ng DPWH agud mahibaluan kung may pag-usmod pa ang flyover kag base sa resulta mahimo na ini nga maagyan sang light vehicle. Samtang gipahayag naman ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga may kapaltahan sa disenyo sang Ungka flyover nga ginihimo sang United Technologies Consolidated Partnership ang consultant nga ginkomisyon sa DPWH Central Office nga maghatag sang disenyo lakip na ang pagtest sang duta nga ginatindugan sang flyover. Ining nagresulta sa pag-usmod sang flyover, partikular na sa vertical support structure o kon piers 4, 5 kag 6. Lakip sa rekomendasyon sang third-party consultant nga Abinales Associates Engineers and Consultant ang pagdugang sang 4 ka pilote agud mapabaskog ang pundasyon kag mapatigayon ang jet grouting sa mga nabilin nga haligi sa Ungka flyover. Kinahanglan nga kakson ang span sang haligi sang 4, 5 kag 6 agud makalubong sang pilote. May pag-alang-alang man ginpahayag sang pila ka mga computer nga pabor sila nga buksan liwat ang flyover agud mapahagan-hagan ang kagutok sang trapiko sa lugar. Will be closed again kung may mabaton kitang funding. We will be ready for any eventuality nga mag-close naman liwat. Ang purpose ng pag-close is for us to start the rectification activity.
Kapuso halong sa scammer. Ginklaro ni SB member Donato Dumagit sang banwas ng Lakasariana sa Negros Occidental nga nagpatigayo lang ini sang mga luyag magsulod sa PNP sa tinutuyo nga makabulig. Ginako man siningay nakilala ang inatudlo nagpanunto nga si alias Beng sang 2017 pa. Ini matapos ginhingadlan si Dumagit sa matag reklamo nga ginaaligar pang engganyo magsulod sa PNP kabaylo sang pagbayad sang dako nga kantidad. Kalabanan sa mga nagreklamo ang ginapahay nagbayad sang hindi magnubo sa 250,000 pesos kada isa baw kadako. Sunod sa NBI sa Bacolod City sa nagligad nga tuig pa sila nakabaton sang reklamo kaangos sa among modus. Ginpasalig naman sang PNP nga imbisigaran ang reklamo. Philippine National Police, wala man ma'am kang gina-authorize o ginalayason nga tao na mang-recruit outside. Ang kung sino ang gusto mag-apply sa PNP, amo niya ang ginakita personally dito yung sa PRO6. Kapuso stars Ken Chan, Rocco Nacino kag Kokoy De Santos ginpasadya ang fans sa Kapuso Fiesta sa Alimudyan. Ang ila bonding sa mga Ilonggo fans, si Balonta sa pagtutok ni Tess Ordales. Napuno sang tumalanaw ang Alimudyan Market Square para magka-bonding sa Ken Chan sa gabot kamay na pangarap, Rocco Nacino sang The Missing Husband, Kokoy De Santos ang Bubble Gang sa Kapuso Fiesta. Ang aktibidad ng kabahin sa regad na kapistahan sa Banwa. Apisar sa Biyernes pang fiesta nang inmasadya na ang kahiwatan pagod sa jump pack sa performances ng Kapuso Stars. Impokada pa lang sa song number ni Ken, nagasinggita na ang fans. Ang rendition sang magandang dilag nagpakiligman sa gwapa nga mga Alimudyanon. Pagtapak pa lang ni Rocco Nacino sa stage, wala na napunggad sa audience nga mag-cheer sa Kapuso actor. Nangin memorable man ang gabi sang fans matapos nakakuha sang remembrance sa kay Rocco nga naghatag sang personalized bracelets. Nagduga ang pagidang energy sang fans ang nagwa na si Kokoy nga nag-sing and dance. Nagpasalamat naman ang Kapuso Stars sa oportunidad nga magka-bonding face-to-face ang Ilonggo fans, bagay nga ilagay ko na na-miss nga himuon sang pandemic. Ay, masaya. Pagod na pagod. Oh. Pagod na pagod pero sulit na sulit kasi napaka-warm ng mga kapuso natin dito. Saya! Nakaka-touch because sinalubong kami ng mga ngiti ng mga taga-Alimudyan. Madamogin nga salamat sa suporta mga kapuso. Tuptop sa masunod na naman nga Kapuso Fiesta o po ng inyong paborito nga Kapuso Stars. Happy Fiesta, Alimudyan! Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Boto mo halungan. Diyan kita diri sa GMA Regional TV Early Edition. Wala nagakataka sa pagpahanumdom sa aton mga kapuso nga importanteng ilang boto sa palabuton ng eleksyon. Matudo na Adrian, sinugani sa US President nga si Lyndon B. Johnson, a man without a vote is a man without protection. Magluwas sini kung gusto tagid sang pagbago dapat ini nga magsugod sa aton kaugalingon pinaagi sa aton pagboto. Merry Christmas! 96 days ago, Pasko na. Maraming salamat sa pagtutaw diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition of the Night Kitali Lunes subto Biyernes. May muni nyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman yung kapuso Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas lakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.